Pinangangambahan ngayon ng Commission on Higher Education o CHED na maalis ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang may mahuhusay na seaman. Marami pa rin daw kasing maritime schools ang nag-aalok ng mga kursong matagal na palang pinatitigil ng CHED. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? At Ruth, dahil dyan ay nangangamba rin yung ilang Pinoy seaman na nakausap natin dun sa bantangan ng European Union na posibleng matanggal ang Pilipinas sa listahan ng mga tinatawag na accredited mariners na pwedeng magtrabaho sa ibang bansa. Kaya yung CHED, Ruth, ay nananawagan dun sa mga maritime schools na nauna na nilang inisyuhan ng phase-out at closure order na sundin na lang ang kanilang utos. Kakagraduate lang ng BS Marine Transportation o BSMT ni Ronel mula sa isang maritime school sa Bacolod. Naabutan ko si Ronel dito sa Maykalaw sa Maynila upang maghanap ng employer para makasakay na siya ng barko. Bitbit niya ang kanyang mga credentials at requirements gaya ng diploma at seaman's book na nakuha niya sa Marina. Batid daw ni Ronel na noong isang buwan ay nagpadala na ang Commission on Higher Education o CHED ng mga closure at phase-out orders para sa mga programang BSMT at BS Marine Engineering o BS Mare sa iba't ibang Marine Higher Education Institutions o MHEIS dahil di na raw pasado ang mga ito sa standards. Pero kampante si Ronel na makakapagtrabaho na siya sa barko sa lalong madaling panahon. Quality standard naman yung school namin, sir. Magaling naman sila magturo, tapos yun, mga guro namin, lahat official naman lahat. Ang CHED patuloy ang panawagan sa mga maritime school na sumunod na lang sa standard para na rin sa kapakanan ng mga marinong Pilipino. 44 na BSMT programs ang ipinag-utos ng CHED na maipasara at 21 BSMT program naman ang ipinatatanggal sa 71 Marine Higher Education Institutions. Pinasasara rin ng ahensya ang 34 na BS Mare program at kalaunay pina-phase out ang 24 na BS Mare program. Noong isang buwan ay ipinadala na ng CHED ang kanilang mga closure orders sa iba't ibang MHEIS. May mga sumunod na raw pero marami ang umapela sa korte at nakakuha ng TRO. Ang problema ayon sa CHED, babalik ang EMSA sa Oktubre para i-follow up ang kanilang rekomendasyon. Kapag natuklasang hindi kwalipikado ay maaaring matanggal sa whitelist ang Pilipinas o yung listahan ng mga pwedeng tanggapin bilang seaman. Kung silang magbatigas, makikita din ng mga European Union na, look, how can they maintain quality? They cannot even close substandard programs. Maging ang mga nakapasok na bilang marino baka mawala ng trabaho. Ang nakakatakot is this, na nasasabihin in October that they say, it's too bad. We like the Filipinos, they're good, but we cannot be guaranteed of standards in training and whatever. So, they're off the whitelist. That's the most nakakatakot. Sana hindi na mangyayari yan. Ginagawa naman raw ng maritime schools ang lahat para mag-comply para sa kalidad ng edukasyon. Pero baka raw hindi na sila umabot sa muling pagbalik ng EMSA sa Oktubre. Hindi malinaw at the moment. Medyo nagtatalo-talo dyan eh. You ask maritime school, paano bang phase-out order? Paano bang close-out order? Hindi nila alam din eh. So, these are the things that has to be clarified. Quality standard system ng CHED has to be revisited and to be aligned to the national quality standard system ng Marina. Payo ng ilang simang nakausap namin, sundin na lang ang gusto ng CHED. Mag-comply sila ng standard na regulation ng whitelist para hindi sila matanggal. Sayang naman kung mawala yung tiwala sa atin ng mga crewing manager sa ibang bansa. So kailangan sundin natin yung standard na pinapatupad dito. At Ruth, sabi ng CHED ay ilalaban daw nila sa korte yung mga maritime schools na nauna na nag-file ng TRO para hindi na talaga sila makapag-offer ng mga programa nga nauna nilang sinabing dapat nang hindi i-offer dahil nga ito yung napag-alamang hindi na pasado sa standard. At sa ngayon, Ruth, hindi pa naglalabas ang CHED ng mga listahan ng mga nabanggit nilang schools at hindi pa rin sila nakapaglalabas ng mga listahang pasado naman sa kanilang kwalifikasyon. Ruth? JP, ano yung sinasabi ng mga maritime schools? Bakit hindi sila makapag-comply dyan sa utos ng CHED? Ano yung pwedeng ikaso sa kanila ng CHED dun sa hindi nila pagsunod? Tsaka, if it's just a matter of phasing out, hindi ba pwedeng, kunyari, pag-enroll, sabihin we're not offering this course anymore, yung ganun. Ano bang ginagawa ng mga eskwelahan ngayon?
O sabi ng mga sabi ng Maritime Association, ito yung composed ng mga maritime schools sa Pilipinas, sila naman daw ay patuloy na nagko-comply. At saka kaya daw sila nag-file ng TRO, feeling nila may mga ilang schools daw na feeling nila ay aggravated sila, hindi sila nabigyan ng due process. Ayon sa kanila, karapatan daw nilang mag-file ng TRO at pero pangako naman nila ay ginagawa daw nila yung paraan para yun nga maibalik yung standard ng sinasabing programang ito para sila ay muling makapagturo. Sinasabi naman ng CHED, wala silang legally, wala silang talagang ganong kalakas na pangil para pigilan yung mga schools na to talagang wag mag-offer. In fact, marami pa ring schools na inisyuhan na ng closure order ang nag-o-offer pa rin ngayon ng mga sabing programa at naka-advertise pa nga ito sa dyaryo at sa internet. Kaya hanggang pakiusap na lang sila na sundin nila yung kanilang order para hindi maapektuhan daw yung buong industriya ng marino dito sa Pilipinas. Okay, JP, tama ba na merong talagang tinanggal mismo na kurso tapos merong dahan-dahan na parang phase out? Ano yung pinagkaiba niyang mga programs na yan? Yung closure order na in-order nila dun sa ilang closure order, ibig sabihin nun yung mga programang nabanggit nila, like yung MSBT at iba pang course ay hindi talagang totally dapat hindi na mag-offer yan. Yung mga nasa phase out naman, ibig sabihin hindi na sila pwedeng tumanggap pa ng mga incoming enrollees at gradually dapat unti-unti na i-close yung mga gagraduate ngayon, dapat sila na yung mga huling gagraduates niyan. At yan daw yung kanilang masusing sinasabi doon sa mga eskwelahang ito na dapat sundin sa lalong madaling panahon. So may binanggit pa sila kung kailan ilalabas yung mga listahan ng schools na yung nag-aalok pa rin ng mga courses na yan na pinasara na or finish out na yung kurso? Tsaka paano kung nakapag-enroll ka na dun sa mga courses na yan? Yun nga, Ruth, yung tinatanong natin sa CHED, paano malalaman kung anong eskwelahan yung inyong tinutukoy na ngayon wala naman kayong inilalabas na listahan? Ang sabi ng CHED dyan, Ruth, magalabas daw sila sa lalong madaling panahon. Tinanong natin sila kung pwede bang i-consult, pwede bang itawag muna sa inyong tanggapan ng mga magulang, ng mga maritime students, yung school na kanilang napili bago sila mag-enroll. Wag din daw muna, antayin na lang yung kanilang ilalabas na listahan ng mga schools na kanilang nakitay, pasado sa kanilang kwalifikasyon. For the meantime, yun na lang sinasabi ng CHED sa atin, Ruth, kaya antayin na lang natin yung kanilang ilalabas na listahan. Okay, maraming salamat, JP Soriano.